Hi, good afternoon to every one of us. God is good all the time. Sabi nga, napakabuti ng ating Diyos. Mga kaibigan, narito ulit ako para magbahagi ng salita ng Diyos at ito po ay sa pamamagitan ng bidyong ito ay kayo nawa ay pagpalain ng ating Panginoon na magkapangyarihan sa lahat. Taos puso ko pong pinaparating sa bawat nanonood sa bidyong ito na kayo nga po ay pagpalain ng Diyos na magkapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, nawa kayo po ay magkaroon ng patuloy na magandang pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa initial physical evidence of the baptism in the Holy Spirit. Dito po pinag-usapan natin ang mga physical evidence ng baptism in the Holy Spirit. Na napag-usapan po natin, isa na rito ay yung speaking in other tongue or in other language. Hindi lang po yon, marami pong gift na binibigay ang banal na Espiritu katulad ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, paggagawa ng mga miracles or pagpapagaling, at pagtuturo ng salita ng Diyos at pagpapahayag ng mensahe ng ating Panginoon. Hindi lang po yung pastoring, prophet, teacher of the Word of God, and so on. Marami pa po. Kaya po, napakabuti ng ating Diyos. So, pinag-aralan din natin kung bakit nga ba napakahalaga na ang isang Kristiyano ay dapat na magbautismo sa Banal na Espiritu, sapagkat yun nga ang napag-aralan natin na dito, ito po ay patutuo na nasa sayo ang Diyos or tinanggap mo ang regalo ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang pagbautismo sa Banal na Espiritu ay siyang isa sa promesa ng Diyos, sa mga promesa ng Diyos na ating makakamtan after na siya ay umalis sa mundong ito at bumalik sa kanan ng ating Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito ay patuloy na po tayo sa ating pag-aaralan. Ang topic po natin ngayon ay the sanctification. Sanctification is an act of separation from the evil. Sanctification is an act of separation from that which is evil. So, ito po yung proseso po after na tayo ay mabautismuhan sa Banal na Espiritu. Yung buhay ng isang mananampalataya ay patuloy na lumalayo sa kasalanan. And of dedication unto God. So, mayroon ka ng dedication, mayroon kang strong commitment. Yung relationship mo ay patuloy na hahanap sa Panginoon. Basahin po natin sa Romans 12:1-2. Kaya nga, mga kapatid, alang-ala sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Diyos. So yan nga mga kapatid, napakalinaw na tayo po ay binago na ng Diyos kasi ang title ng binasang natin ito ay Pamumuhay Kristiyano. So after na tayo ay mag-obey kay Lord, kinalimutan na natin yung kasalanan at tayo ay nag-desire na bautismo tayo sa Banal na Espiritu, ay patuloy po yung gawain ng Diyos na dapat na mangyari sa atin na tayo ay maging banal. So yun nga po, dedication to God na tayo ay maging holy sa paningin ng Diyos. Dahil ito po ang karapat-dapat na tayo ay sumunod sa Panginoon ng mayroong pamumuhay na kalugod-lugod at ganap sa ating Panginoong Diyos. Praise God! Atin din pong basahin sa 1 Thessalonians 5:23. In 1 Thessalonians 5:23, it says here that, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So dito po, ito ay pagwakas sa tagabilin at pagbati sa mga Tesalonika na nawa nga po lubusan na kayo gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. So ito po ay isang definition ng sanctification na tayo ay maging banal. Lumalayo sa kasalanan, kundi pananatilihin ang kalinisan ng ating katauhan, espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoong Diyos. So napakaganda ng plano ng ating Panginoon mga kapatid at pangako niya. Amen. Basahin din po natin sa Hebrews 13:12. Ang sabi po sa Hebrews 13:12, gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So gayon po ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ay nalinis ng kanyang dugo. Kaya yung dugo po ni Jesus ay walang katulad. Ang dugo po na ito ay holy. At siyang may power, may kapangyarihan. Hindi ito katulad ng mga dugo ng mga tao na normal na dugo na wala pong kakayahang magligtas at maglinis ng tao. So napagalinaw po. Si Jesus ay namatay
sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga mga kapatid, hindi natin masasabi sa sarili natin na perpekto tayo ay mabuting tao, tayo ay ganap, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, tayo nga ay naging ganap. Yun po ang pinaka-reason, ang dugo ni Hesus Kristo. Basahin din po natin sa ang pagkakasabi po dito, Scriptures teach a life of holiness without which no man shall see the Lord. So, ang banal na kasulatan po ay nagturo sa kabanalan ng ating pamumuhay. So, without the Lord, hindi natin ito po makakaya. So, basahin natin sa Hebrews 12:14. Ang sabi sa Hebrews 12:14, mga babala at mga tagabilin, sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, mapapansin natin mga kaibigan, paulit-ulit na sinasambit ang banal. So, ito po yung sanctification, yung sinabi natin na yung sanctification ay separation from which is evil. So, sabi dito sa verse na ito, magkasundo at magpakabanal. Sapagkat kung hindi po natin gagawin ito, na magpakabanal sa bundong ito, kailanman ang pagkasabi dito, hindi nyo makikita ang Panginoon. So, ano nga ba naman ang gagawin ng isang tao sa langit kapag namatay siya na wala po siyang kabanalan? Ibig pong sabihin, tayo ay nagiging banal. At ang kasalanan ay tinatanggal ng Panginoong Hesus. Pero kung ito po ay hindi natin pinagsisihan, at ito po ay madadala natin sa kamatayan, yun po ang magpapahamak sa isang tao. Siya ay papupuntang impyerno dahil dala niya ang kasalanan. Kaya nga po habang buhay pa tayo, hindi po sa isip ang pagsisisi, kundi ito ay desisyon, pagsunod sa Panginoon. Maghanap ng tamang simbahan ng Panginoong Hesus ang glorify, hindi po ang reliyon, kundi ang salita ng Diyos. Basahin din po natin sa 1 Peter 1:15, but before that, ang sabi po dito, by the power of the Holy Spirit, we are able to obey the command, be ye holy, for I am holy. Yan ang sabi ng Diyos. So, basahin natin sa 1 Peter 1:15. Ang sabi sa 1 Peter 1:15 ay, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ayan. Ito ay panyaya sa banal na pamumuhay. So, ang isang pamumuhay ay dapat po na mangyari na may kabanalan. At ang pagkakasabi po dito, dahil ang Diyos ay banal, na pumili sa inyo, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So, yun nga po, ang salita ng Diyos talaga mga kapatid, nandyan na, para tayo ay ituwid, tayo ay i-guide, at tayo ay ilagay sa tamang landas sa pamamagitan ng banal na espiritu na siyang tumutulong sa atin. Kaya po walang imposible sa Diyos na tayo ay magbago. Amen? Atin naman pong puntahan ang 1 Peter 15:16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ang sinasabi ng ating Diyos, na magpakabanal kayo dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Amen. Yan po ang sanctification. Atin din pong basahin, but before that, sanctification is realized in the believer by recognizing his identification with Christ in his death and resurrection, and by the faith reckoning daily upon the fact of that union, and by the offering every faculty continually to the dominion of the Holy Spirit. And Romans says 1-11, it says here that, patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo ipatay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? So magkatuwid kayo na matay na at nalibing na sa kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay magkakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo malipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Yesu Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Amen. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng kapanahunan. Dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya't dapat din ninyong ituring ng inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God mga kapatid. So noong una po, hindi pa natin kilala ang Diyos, patay tayo sa kasalanan. At pati po sa spiritual. Pero po ngayon, yung kasalanan natin ay namatay kasama ni Kristo. At nang nabuhay si Kristo, tayo rin po ay nabuhay kasama ang Panginoon. Kaya po, sa kasalanan, patay. Pero sa
buhay kay Kristo, tayo ay buhay. Amen. Kaya po, tama yung sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless through me. Napakabuti po ng ating Panginoon. Totoong ang Diyos natin ay buhay. So, basahin din po natin sa Galatians 2:20. Sabi sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So yung mga kapatid, tayo po ay nanatiling buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po tayo buhay sa ating sarili. Sapagkat kung sa atin lamang sarili, tayo ay mananatiling makasalanan. Tayo ay mananatiling hindi kumpleto. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay susunod. Magiging banal tayo sa pamamagitan ng tulong ng salita ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, na tayo ay may pananampalataya. Tayo nga ay unti-unti. Bagamat po, may pagkakataon na hindi tayo naging perfecto, ang sabi nga niyan ay nandito tayo sa nature of sinful world. Ibig sabihin noon, may mga pagkakataon pa na hindi naman natin sinasadya, tayo nagkakasala. Pero iba po yung namumuhay tayo sa kasalanan kaysa hindi. Ibig sabihin, kasalanan pa rin yung sinasadya. At least, ngayon po, na tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu, hindi na po natin sinasadya. Amen. Basahin din po natin sa Philippians 2:12-13. Maging ulirang anak ng Diyos, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong kayo'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubosang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So ito ay ang patutuo ni Pablo na sinasabihan yung mga taga-Pilipos, o ibig sabihin mga taong Philippians, na kaya po sila ay dapat na maging buong puso ng pagsunod sa Panginoon. Siya ay nag-remind na maging masunurin kahit wala doon si Pablo. So, tayo po ganun din, magiging tayong karapat dapat sa paningin ng Diyos kapag tayo ay pinagsumikapan natin na maging ganap ang ating kaligtasan. So sabi nga po, ang kaligtasan ay nawawala, hindi po ito nananatili. Ibig sabihin, once na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, manatili tayo sa paglilingkod, manatili tayo sa pagsunod, at yung pamumuhay po natin ay siyang ating i-maintain para ang salvation na ito ay maratnan tayo ng Panginoon na ganap. Kasi po, ang sabi din sa salita ng Diyos na mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang sabi sa 1 Peter 1:5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ililihatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito po ay isang buhay na pag-asa. So, may buhay na pag-asa sa pamamagitan ng Hesukristo. Ang pagkakasabi po napakalinaw, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ilagay sa katapusan ng panahon. So, ayan po mga kapatid, ang salita ay ang sanctification, nangyayari po ito sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Tayo po ay ginagabayan, tayo ay tinuturuan, tayo ay ginaguide kung saan dapat o ano ang dapat nating maging desisyon. At sabi nga po sa verse na ito, dapat nating ingatan ang kapangyarihan ng Diyos na hinihintay natin hanggang sa kanyang pagdating o nakahandang ihayag ang katapusan ng panahon. So mga kapatid, ang mundo ay may katapusan, pero ang salita ng Diyos ay walang katapusan. Mga kapatid, patuloy po tayong sumunod sa ating Panginoon. Mangyayari po ang sanctification kapag tayo po ay patuloy na nagpasakop sa banal na Espiritu. Pag tayo po ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, nagde-devotion, at nanalangin, yun po ang mga paraan. Amen? Napakabuti ng Diyos. Wala pong imposible sa Panginoon. Tayo po ay handa na tulungan ng Diyos. At ang Diyos po ay walang posible sa Kanya na baguhin ang tao. Kahit gaano ka pa po kasama sa Kanyang paningin, kung ikaw ay makasalanan, lahat naman po ng tao may kasalanan. So, kung isa ka pa po sa feeling mo, or sa observation mo, namumuhay ka pa sa kasalanan or something na hindi mo pa po na-achieve ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po. Sabi nga, habang may buhay ay may pag-asa. Pwede pa pong magbago o magsisi o tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoon. Ang tips ko lang mga kapatid, noon din, syempre, isa rin ako makasalanan, hindi ko po tinuturing ang sarili ko na hindi ako nagkakasala. Even now, nagiging banal ako po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero hindi ko pa po masasabi na ako nga ay perfecto na kasi hindi pa tayo perfecto dito sa mundo. Ang sekreto lang po mga kapatid, para tayo ay hindi mapariwara, ay unahin ang Diyos.
unahin talaga. Ako noon, talagang priority ko si Lord. Even po, maraming priorities na pwede kong unahin. Nung nakapagtapos po ako ng pag-aaral, pwede po agad ako magtrabaho. Pero inisip po namin ang kalooban ng Diyos. So, mas sinunod po namin ang kalooban ng Panginoon. Nag-aaral po kami sa Bible School, hanggang po sa nag-pioneering kami, nag-plant po kami ng church. Kahit baguhan pa lang po kami sa pagtatayo ng simbahan sa ministry, hindi po kami sumuko. At ang Panginoon po ang aming katulong sa gawain ito. At doon po, sa gawain ito, ang Diyos ay gumagabay. Hindi po siya nagpabaya. Kaya nga po, sa pamagitan ng pagsunod at paglingkod sa Panginoon, ikaw ay malalayo sa kasalanan. Kaya nga po, we are sanctified by the grace of God and through our faith and through our works. That's all, mga kapatid. Kapatid, hanggang lang dito po ang ating mga pinag-uusapan sa araw na ito, ang pinag-uusapan natin. Sa susunod po, ang ating topic ay the church and its mission. So, sino ang church? Hindi po building ang church, kundi yung tao. At sino po ang gagawa ng misyon? Yung church, which is yung tao. Ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos, yung mananampalataya, siyang gagawa ng misyon. Amen? Yan po ang pag-uusapan natin next meeting. God bless.